Akala ng lahat isa lamang siyang walang kwentang Heavy Knight na magiging pabigat sa raid. Pinagtawanan siya, minamalit at halos walang naniwala sa kakayahan niya. Pero ilang minuto lang ang lumipas, ang mismong mga adventure na ng insulto sa kanya ang napilitang humingi ng tulong. At doon nila natuklasan na ang class na tinatawag nilang defective ang siyang pinakamapanganib sa buong battlefield. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Matapos tuluyang maalis ang lason na nakuha mula sa Ariandite Monster, napagtanto ni Limas na wala nang dahilan pa para ipagpaliban pa ang susunod niyang hakbang. Since umabot na siya sa level 12 at mayroon na siyang sapat na lakas, kaya napagpasyahan niyang opisyal na magparehistro bilang isang adventurer. Kaya agad nagtungo ang ating bida sa Adventurers Guild sa Roldan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa guild staff at sinabing ang kanyang pangalan ay si Ilimas at gusto niyang magparehistro bilang isang adventurer. Ipinahayag din ng ating bida na siya ay nasa level 12 na at ang kanyang class ay Heavy Knight. Napangiti naman ng guild staff nang makita ang file paper ni Ilimas at sinabing isa ka palang defensive classes. Kaya agad niyang inasikaso ang registration ng ating bida. Ilang sandali lang ang lumipas ay tinataka na ang dokumento ni Ilimas bilang patunay na opisyal na siyang kinilalang adventurer. At doon nga ay lumabas ang kanyang unang rank, ang F-rank adventurer, na tuluyang naaprubahan. Hindi naman napigilan ni Ilimas ang kanyang ngiti na parang lumuwag ang loob niya, na sa wakas ay isa na rin siyang opisyal na adventurer. Ipinaliwanag ni Ilimas na ang mga adventurer ay nahahati sa 7 magkaibang ranggo, at kung nais niyang makapasok sa mga dungeon na kilala rin bilang Dream Halls, kailangan na may kasama siyang kahit isang party member na may E-rank o mas mataas pa. At hindi lang yon, dahil ang kasalukuyan niyang ranggo ang siyang magtatakda kung ilang skill points lamang ang maaari niyang ilaan sa kanyang Oath of the Heavy Armor. So posibleng may maitataas pa talaga ang level ng kanyang Oath of the Heavy Armor mga lods, bawat pag-rank up niya bilang adventurer. Kaya naman agad na pagpasyahan ni Ilimas ang kanyang susunod na goal. Una, dapat niyang mapataas kagad ang kanyang rank at maabot ang E-rank sa lalong madaling panahon. Habang natatapos na ang proseso ng kanyang registration, parang may naalala pa si Ilimas kaya muli niyang tinawag ang guild staff. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, napansin ng ilang adventurer sa loob ng guild hall ang kanyang job class na isang Heavy Knight. Kaya nagsimula nga sila ditong nagbulungan at pagtawanan ng ating bida na mukhang naghahanap lang daw ng party ang isang low level Heavy Knight na ito. At sa sobrang bagal at hina ro ng class na yan, wala umanong matinong adventure ang gustuhing makipag-party sa ganong klaseng job class. Dahil sa salitang yon, nagtawanan tuloy ang halos lahat ng adventurer na naroon sa guild hall. Kaya tahimik na lamang na napatitig ang ating bida. Ipinaliwanag naman ng guild staff na talagang bihirang may party na naghahanap ng isang shield type o Heavy Knight. Kaya posibleng matagalan bago sila makahanap ng grupong handang tumanggap daw kay Ilimas. Kaya kalmadong sinabi ng ating bida na kung gano'n naman pala, ipagpaliban na muna niya ang paghahanap ng party. Instead, may iba muna siyang ipapagawa. Biglang nilapag ni Ilimas sa harap ng guild staff ang isang pouch. Nang buksan niya ito, isa-isa niyang inilabas ang laman at hiniling na ipagpalit niya ang lahat ng mga magic stones na ito sa gold. Kaya gulat na gulat at nanlaki nga dito ang mga mata ng guild staff nang makitang napakaraming magic stone sa loob ng pouch. Hindi siya makapaniwalang nagawa ito ng isang Heavy Knight at agad nagtanong kung si Ilimas ba mismo ang nakakuha ng lahat ng ito. Kumpiyansa namang kinumpirma ng ating bida na siya mismo ang nang-hunt sa lahat ng halimaw na pinagmulan ng magic stones na yan. At hiniling pa niyang idagdag sa resume niya ang information na ito sa opisyal na anunsyo ng guild. Kaya wala nang nagawa ang guild staff kundi agad na sumunod sa request ng ating bida. Samantala, ang mga adventure na kanina pa siyang minamalit ay biglang natahimik at nagsimula na silang magtanong kung sino nga ba talaga ang Heavy Knight na yan o baka nandaya lamang ang Heavy Knight na yan para makakuha ng ganoon karaming magic stones. Napaisip si Ilimas na sa wakas ay natapos na rin ang pagpaparehistro bilang isang opisyal na adventurer at nakakuha na rin siya ng sapat na pera para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. At base sa mga naobserbahan niya, kahit mag-isa lang siya,
Sapat na ang lahat ng ito para mapuno siya ng excitement bilang isang former player ng Magic World. Agad nga ditong tinanong ni Ilimas ang guild staff kung mayroon bang available na rank promotion request na maaari niyang tanggapin. Napangiti naman sa kanya ang guild staff na tila nag-alinlangan at kitang-kita sa expression nito na gusto sana siyang pigilan dahil para sa isang bagong F-rank adventure, napakaaga pa para sumubok ng rank promotion. Ngunit si Ilimas ay nananatiling kalmado at ngumiti lamang na parang matagal niya nang pinag-iisipan ng desisyong ito. Pagkatapos lumipat ang eksena sa lugar ng rank promotion mission. Isa itong napakadilim at nakakatakot na lugar na mistulang isang matagal nang inabando ng sementeryo. At doon ngay sinalubong si Limas ng matinding talak ng raid leader dahil narinig daw niya na may mga basurang bagitong adventure na gusto mag-participate sa raid quest na ito. Agad na kinall out si Limas na napakalakas daw ng loob nito bilang isang bagong adventure para sumabak agad sa isang rank promotion raid. Dagdag pa niya, hindi niya gusto mga bagong adventure na minamalit ang panganib at lakas ng mga halimaw. At narinig din niya ang balitang nagawa daw nitong mapatay ang isang level 12 na Ariandype. Kaya inis na sinabi ng leader na huwag mo nga akong patawanin, loko kang bata ka. Dahil hindi daw ganun kadaling lokohin ang tulad niya na isang veteranong adventurer at hindi siya naniniwalang nagawa yun ng isang baguang Heavy Knight. Binalaan pa niya si Limas na sisiguraduhin niyang may matututunan ng batang ito, isang hindi makakalimutang leksyon sa raid na ito at ipapakita niya kung gaano talaga kalupit ang mundo ng mga adventurer. Kaya sa sobrang inis ng leader, tinitigan niya ng harapan si Limas, ngunit hindi nagpatinag ang ating bida kahit pinagpapawisan. Sa isip niya kung palalagpasin niya ang pagkakataong ito at hindi makakasama sa rank promotion raid na may proctor na mag-i-evaluate sa kanya papuntang E-rank, malamang ay matatagalan pa siya bago muling mabigyan ng ganoong pagkakataon. Kaya naman kahit alam niyang mamalitin siya ng lahat dito, napagdesisyonan pa rin niyang titiisin na lamang niya ang sitwasyon niya ngayon. Nanatiling kalmado si Limas at magalang na lamang niya itong hinarap at sinabi na inaasahan niyang may matututunan siya sa lahat ng detalyadong instruction at guide na ibibigay sa kanya para sa raid na ito. Bahagyang nagulat ang raid leader sa naging magalang na tugon ng ating bida na parang hindi niya inaasahan na hindi ito sasagot ng mayabang o makipagtalo, kaya imbis na magsalita pa, tumalikod na lamang ang raid leader at sinabing hindi daw niya gusto itong si Limas, ngunit wala na rin siyang magagawa. Tinawag ng leader ang isa nilang kasamahan na adventure na si Tel at inutusan itong simulan na ang misyon. Hindi naman nagaksaya ng oras itong si Tel at sinabing masusunod Gotan at kagad nitong inactivate ang kanyang detection magic upang i-search ang paligid. Sinabi niya na may natukoy na siyang malaking grupo ng mga halimaw na tinatayang nasa 30 o higit pa ang bilang ng mga ito. Kagad naman pinuri ni Gotham itong si Tel at sinabing mahusay ang ginawa mo. Napangiti naman itong si Tel at sinabi na normal lang yun para sa isang taong tulad niya na mas superior ang talent at skill in terms of territory. Kaya pabiro nga niyang ipinaalala dito kay Gotham na huwag kalimutang ibigay sa kanyang promotion patungong E-rank pagkatapos ng misyong nito. At napakindat pa siya dito kay Ilimas na sinabing narinig niya mga usap-usapan sa guild tungkol sa mga nagawa ni Ilimas. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nanghihinayang pa rin siya dahil isa pa rin itong Heavy Knight, isang class na itinuturing ng marami na halos walang silbi. Samantala, habang nakatingin kay Til ang ating bida, tahimik namang sinusuri ni Limas sa mga kagamitan nito. Nabase pa lamang sa suot nitong equipment, agad niyang napagtanto na isa itong Red Mage, isang napakabalansi at high tier na job class. Bukod sa mataas itong physical stats, kaya rin itong gumamit ng offensive magic, healing magic at iba pang support spells. Dahilan kung bakit isa ito sa pinakaginugustuhang class ng mga adventurer. Ngunit sa kabila nito, kalmado lamang na ngumiti si Limas at sinabi na wala siyang problema sa sarili niyang class. The fact, gusto niya ang pagiging Heavy Knight at kontento na siya sa napili niyang landas. Ngunit napailing lamang itong si Tail at sinabing nagpapakatatag ka lang dahil mahina ka. Isa kang Heavy Knight ang class na walang silbi at binalaan niya pa ang ating bida na siguraduhin hindi ito magiging pabigat sa buong grupo kapag nagsimula na ang raid. Sinabi ni Limas na kung tutuusin na isa talaga ang Red Mage sa mga class na itinuturing na pinakamalakas sa unang tingin. Ngunit bilang isang dating manlalaro ng Magic World, iba ang pananaw niya rito.
Batay sa karanasan niya sa nakaraan niyang buhay, ang Red Mage ay kilala bilang isang class na marunong sa halos lahat ng aspeto. May attack magic, healing, support, at maging dissenting physical abilities. Ngunit ang kapalit nito, wala naman itong tunay na specialization. Isa itong jack of all trades, but master of none. However, alam din niyang hindi eksaktong kopya ng Magic World ang mundong kinaroroonan niya ngayon, kaya posibleng may mga pagkakaiba pa rin sa sistema at lakas ng bawat class. Kaya naisip na lamang niya na natural ang nahangaan ng karamihan ng Red Mage. Sa pananaw ng mga tao sa mundong ito, isa itong madaling gamitin at napaka-versatile na class. Kaya hindi nakapagtatakang mas mataas ang tingin nila rito kumpara sa isang Heavy Knight. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan na ni Gotham ang briefing para sa buong raid party. Mahigpit nitong ipinaalala sa lahat na may isang bagay silang dapat tandaan. Ipinaliwanag niya na ang leader ng grupo ng mga undead na kanilang haharapin ay isang Goalhead. Kaya bilang nag-iisang dirang adventurer sa raid na ito, siya mismo ang haharap at papatay sa boss na yon. Samantala, ang tungkulin naman ng ibang miyembro ay pigilan at ubusin ng mga kasamahang undead na nagsisilbing mga alalay ng Goalhead. Mahigpit din itong binalaan ng lahat na huwag makialam sa laban niya laban sa boss. At sinabi pa niyang kapag may sinumang lumapit nang hindi naman kinakailangan at nadamay sa laban, wala siyang balak iligtas ang sinuman. Kaya ang pinakamahalagang utos niya, manatili sa kani-kanilang tungkulin at huwag maging pabigat sa buong raid. Ipinaliwanag ni Ilimas na ang Goalhead ay isang halimaw na tinatayang nasa level 30. Hindi man ito nagtataglay ng mga malalakas na direktang attack skills, mayroon naman itong nakakainis na kakayahang buhayin ng mga bangkay at gawing mga mababang uri ng undead na susunod sa lahat ng utos nito. Bukod pa dito, taglay rin ito ang Hades Breath, isang mapanganib na ability na maaaring magdulot ng malaking problema kapag hindi naagapan. However, hindi siya gaanong nag-aalala. Alam niyang kasama nila si Gotham, isang dirang adventurer na tinatayang nasa level 40. Kung masusunod ang plano at magagawa ng bawat isang kanilang tungkulin, naniniwala siyang kakayanin nilang tapusin ng raid ng walang malaking problema. Ngunit habang pinagmamasdan ng ating bida ang kanyang mga kasamahan, may isang bagay ang agad niyang napansin. Sa ekspresyon at kilos ng mga ito, malinaw na nahahati ang grupo sa dalawang uri ng tao. Ang ilan ay kinakain ng matinding takot, samantala ang iba naman ay sobrang kumpiyansa sa kanilang mga sarili. Dahil dito, mabilis na gumawa ng sariling kalkulasyon ng ating bida. Na sa tingin niya, kung walang magkakamali sa desisyon, nasa 80% pa rin ang posibilidad na makakalabas silang lahat ng buhay. Ngunit alam niyang sapat na ang natitirang 20% para tuluyang magulo ang buong raid kapag may isang taong gumawa ng maling hakbang. Dahil dito, may naisip si Limas. Agad niyang nilapitan si Gotham at mag-aalam na nagbungkahe na kung maaari, magbigay ito ng mas detalyadong mga utos sa buong raid party. Napalingon naman si Gotham na parang hindi niya naiintindihan ang gustong imungkahi ni Limas at sinabing, anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Limas na walang kasiguraduhan kung eksakto ba talaga ang sinabi ng nasa pre-raid documents. Posibleng mas marami ang undead o kaya'y may mga hindi inaasahang pagbabago sa loob ng sementeryo. Kapag nangyari yon at saka pa lamang sila magpapasya kung ano ang gagawin nila, baka huli ng lahat. Biglang natahimik ang buong grupo at mainit nga ditong nagkatitigan sina Gotham at Limas habang ang atmosphere sa buong paligid ay mas lalong bumigat ang tensyon. Kaya bigla nga sumigaw itong si Gotham at sinabing sino ka para dikta ng isang veteranong adventurer ha? Ngunit si Limas ay pinakita niya na hindi siya nawalan ng respeto. Magalang pa rin niyang ipinaliwanag na hindi niya intensyong magbigay ng utos. Ang gusto lamang niya ay magkaroon ng malinaw na plano dahil karamihan sa kanila ay mga low-level adventurer. Natural lamang nakabahan ng iba sa kanila at kung may malinaw na instruction ng bawat isa, mas malaki ang tsansa nilang makaligtas. Napabuntong hininga na lamang si Gotham at halatang labag sa loob niya na tinanggap ang mungkahing ito. Sinabi na lamang niya na ayaw niya na parang nag-aalaga ng mga baguhan. Pero mukhang wala naman siyang ibang pagpipilian. Subalit bigla namang sumingit itong si Till at sinabing ano tong sinasabi mong para sa kapakanan ng lahat. Sinabi ni Till na isa lamang ang dahilan ni Limas kung bakit ito nagpupumilit. Ito ay natatakot. Isa itong Heavy Knight na isang defective class, kaya mukhang nataranta na ito bago pa man magsimula ang laban at umiiyak na lamang na humihingi ng tulong kay Gotham.
Dagdag pa ni Tel na hindi na kailangang bigyan pa ng special na utos sa mga mahihinang adventurer. Kung natatakot na mga ito, mas mabuti pang manatili na lamang sila sa pinakahuling hanay ng grupo upang hindi maging pabigat sa raid. Ngunit habang abala si Tel sa pangungutya kay Ilimas, hindi niya namamalayang unti-unti nang may mga nilalang na gumagapang mula sa likuran niya. Kaya nang mapalingon si Tel sa kanyang likuran, halos manglulugwak ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat. Nasa harapan niya na pala ang mismong Goldhead habang napapalibutan nito ng napakaraming undead na dahan-dahang gumagapang papalapit sa kanila. Kaya nang mapansin ni Gotham at Ilimas na nasa harapan na pala nila ang mga halimaw, agad niyang kumilos ang dalawa at naghanda sa laban. Subalit bigla na lamang nagpakawala ang Goldhead ng isang napakalakas na sigaw na talaga namang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kung kaya't sa gitna ng kaguluhan nawalan ng balanse itong si Tel at bumagsak sa lupa sa sobrang takot at taranta, kaya wala siyang ibang nagawa kundi sumigaw na lamang at humingi ng tulong. Nang makita ni Gotham ang nangyari, agad siyang sumugod sa unahan at malakas na sinigawan si Tel na, "Ano tong ginagawa mo?" Agad na inutusan ni Gotham sina Tel at Paul na magsilbing mga outrider ng grupo at sumunod kaagad sa kanya. However, kitang-kita naman sa mukha ng dalawa ang matinding pagkatakot na halos manginig na ang buong katawan habang nag-aalalang kumilos. Habang pinagmamasdan ni Ilimas ang Goldhead at ang napakaraming mga undead na gumagapang sa paligid nito, mabilis niyang sinuri ang sitwasyon. Napansin niyang ang pamalong hawak ng Goldhead ay tila isang ordinaryong sandata lamang at wala itong kakaibang aura. Dahil dito, inisip niyang hindi yun ang magiging pinakamalaking problema sa raid. Hanggat kayang pigilan ni Gotham ang boss monster na ito, may tsansa silang manalo. Kaya agad na nilingon ng ating bida ang iba pang adventure at malakas na sinabing ang kanilang tunay na misyon ay hindi ang kalabanin ng Goldhead, kundi ubusin ng lahat ng mga undead na patuloy nitong binubuhay. Ngunit isa sa mga adventurer ay nanginginig na sa sobrang takot at nauutal pa itong napatanong kung kaya ba talaga nilang labanan ng ganoon karaming halimaw. Kalmado namang ipinaliwanag ni Ilimas na bagamat mga undead lamang ang mga ito, hindi ibig sabihin na maaari na silang magpakampante. Kapag may isa sa mga ito ang nakalusot sa kanilang blind spot, sapat na ang isang malakas na atake upang mapatay sila. Inaasahan sana niyang mabilis na linisin ni Gotham ang mga halimaw, ngunit halatang abala na ito sa pakikipaglaban mismo sa Goldhead. Habang pinagmamasdan ni Ilimas sa mga kasamahang nanginginig sa takot, dito niya tuluyang naunawaan na pagtanto niyang karamihan sa kanila ngayon pa lamang unang beses haharap sa isang napakalaking grupo ng mga halimaw. At mas lalong lumala ang kanilang takot dahil unang malaking laban nila ay laban pa sa isang nakakatakot na leader type undead monster. Idagdag pa ang kawalan ng malinaw na utos bago magsimula ang raid, kaya hindi nakapagtatakang halos hindi makagalaw ang mga ito sa kaba. Kaya si Ilimas na mismo ang kusang umako sa pamumuno at agad niyang inutusan ng lahat na hatiin ng kanilang grupo sa dalawang kupunan na tigtatatlong miyembro. Ipinaliwanag niyang basta bantayan lang nila ang likod ng bawat isa, hindi magkakaroon ng pagkakataon ng mga undead na makasingit o mapalibutan sila. Sa unang pagkakataon, parang nabawasan ng takot ng mga adventurer. Ngunit bago pa tuluyang kumilos, nagtanong nga dito ang isa kay Ilimas kung ano naman daw ang balak na gawin ni Ilimas. Gayong tila siya na lamang ang maiwang mag-isang haharap sa mga natitirang halimaw matapos nilang gumawa ng dalawang grupo. Ngunit hindi niya namamalayang may isang undead na palang paatake mula sa likuran niya, at nang mapansin niya ang presensya ng halimaw, huli na ang lahat at wala na siyang sapat na oras para umiwas. Ngunit sa mismong sandaling yon, parang kidlat lang namang sumingit itong si Ilimas sa pagitan ng undead at ng adventurer, at mabilis siyang sinalag ang kanyang espada. Kasabay nito, agad na ginamit ng ating bida ang common skill pare. Nanatiling kalmado si Ilimas habang seryoso niyang hinaharap ang kalaban, at ipinaliwanag na ang pare ay isang common skill na nagbibigay ng pagkakataong makagawa ng opening sa pamamagitan ng tamang pagsalag o paglihis sa paparating na pag-atake gamit ang weapon o shield. Ilang sandali pa ay dumating ang dalawa pang undead at ang tatlo ay biglang sabay-sabay na sumugod kay Ilimas, kung kaya't dito ay pinakita ng ating bida ang kanyang tunay na husay sa pakikipaglaban. Dahil sa tuwing may paparating na pag-atake, eksakto namang tinatiming ni Ilimas ang paggamit ng pare, kaya isa-isa niyang napapaulang bisa ang bawat hampas ng mga undead, at sa bawat na matagumpay niyang pagsalag, mabilis naman niyang sinusundan ng pag-atake upang gamitin ang isa pang skill, ang common skill disarm, na unti-unting nagpapahina at nagpapadebuff ng kanyang mga kalaban.
Kaya nang matiyak ng ating bida ang pagkumpleto ng effect ng disarm sa tatlong undead, hindi nag-atubiling tapusin kagad ang laban, kung kaya't agad niyang inactivate ang Rampart Reflection, isang napakalakas na counterback kung saan sabay-sabay na tumalsik ang tatlong undead habang tuluyang naglalaho ang kanilang mga katawan sa ere. Napatulala na lamang ang mga baguang adventures sa kanilang nasaksihan. Hindi sila makapaniwala na ang Heavy Knight na kanina lamang ay minamaliit ng lahat ay kayang mag-isang talunin ng tatlong undead ng ganoon lamang kadali. Agad namang sinabihan ni Limas ang kanyang mga kasamahan at pinaalalahanan niya ang mga ito na huwag mag-atubiling humingi ng tulong kapag napunta sila sa hindi inaasahang sitwasyon, at sa oras na may makapansin ng panganib, kailangan nila itong ipaalam kagad sa kanilang mga kasamahan dahil sisikapin niyang sumugod at tumulong kagad as soon as possible. At dito na nagtatapos ang chapter na ito. Mga lads, huwag sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!